patuloy lang po tayo. Amen. Sa Panginoon. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. That's why we need to press on. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. I hope na ang puso natin handa na sa pakinig ng salita ng Diyos. Amen. And thank you for a great service this morning and this afternoon. Ang ating tagapagsalita, tawagin po natin si Brother Joka. Amen. Siya magbigay sa atin ng mensahe. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Are you happy this evening? Amen. Amen. Kung tayo po ay masaya, ay tayo dire-diretso pong tumayo. Dito po tayo sa Deuteronomy. Verse 19 hanggang 20. Deuteronomy chapter 30, verse 19 up to 20. So, sabay-sabay na lang po nating basahin. Amen. Are you there? Amen? Amen. Andiyan na po ang bawat isa. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 19, ready now, read. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and thou mayest obey his voice, and thou mayest cleave unto him, for he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Amen. So this verse po, ito po yung pagkakataon po na sa atin pong binasa, si Moses po ay nagtatagubili na sa Israel because Israel is going to the promised land. At sa malungkot na balita sa pagkakataon yun, si Moses ay hindi na nila makakasama dun sa promised land. Pero merong binilin si Moses. No, bago niya ibigay yung kanyang leadership kay Joshua, ang bilin niya sa mga Israelites ay, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life. No, so the title of our message this evening is The Choice is Yours. No, ang pagpili ay nasa iyo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, na kami po, Panginoon, ay matipon muli, Panginoon, sa aming Sunday afternoon worship. At dalayan ko po, Panginoon, ang message na ito ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Patawad po sa aming mga nagagawang kasalanan. Gamitin niyo lamang po akong instrumento, Panginoon, ang iyong salita, ang siyang manguna sa pulpito na ito, anumang mga opinion ko, anumang mga nasa isip ko, Panginoon, na hindi dapat sabihin, ay ikaw po, Panginoon, mag-control nito, Panginoon. At ang iyong nais sabihin ay siyang lumabas, Panginoon, sa pulpito na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the choice is yours. No? So, gaya nga po na binanggit natin kanina, the point na si Moses po ay nagtagubili na about give his last word to Israelites before he leave Israelites. They are on the new season. Patawid na po sila doon sa promised land. Nakita po natin kung paano iniligtas ng Diyos ang mga Israelites doon po sa bondage, going to promised land, and they are with Moses. Pero this time, si Moses po ay nagtagubili na. Sabi po ni Moses, bibigyan ko kayo ngayon ng pagpili, ng choices, no? You're going to just listen. Sabi ni Moses, makinig lang kayo. Bibigyan ko kayo ngayon ng choice, blessing or curse, life, death, obedience or disobedience, evil or good, eternal or temporal. Yan mga binibigay ni Moses. So brethren,
God gave us the free will to choose what we want to choose. Amen? Kaya ganyan ang iyong pananamit ngayon, ganyan ang kulay ng suot mo ngayon. Iba sa atin naka-pink, iba sa inyo ay nakadilaw, iba sa inyo ay naka-green. Hindi dahil pinili ng kung sino man, kundi ikaw mismo ang pumili niyan. Kaya nga po, life is not the series of chances, but life is a series of choices. God gave us the free will to choose what we want to choose. Amen? Kaya nga, that's why ang tao ay nahulog sapagkat ang Diyos, yung naalala niyo po yung story ni Adam at Eve, na nagbigay ang Diyos ng option sa kanila na pag kinain nila ang fruit of the tree of life, ay ano mangyari sa kanila? Sila ay mapapahamak. Pero anong pinili ni Adam at Eve? Pinili pa rin nila na kainin ang pinagbabawal ng Diyos. Adam and Eve choose death, and death pass upon all men. But praise God that there is Jesus who saved us on our sins. But He is still just giving us an option. Kahit ikaw ay ligtas na, meron ka pa ring free will. Kahit ikaw ay ligtas na, meron ka pa ring kakayahan na pumili ng kung ano ang gusto mo. Kaya nga nandito ka ngayon sa church, kaya ikaw ay naka-attend ng Sunday afternoon because pinili mo na maka-attend ng Sunday afternoon. Kaya yung iba'y wala sa Sunday afternoon dahil pinili rin nila na hindi umattend ng Sunday afternoon. It is a series of choices. Kaya nga the choice is yours. Hindi namin kayang insist sa'yo kung ano yung gusto namin mangyari sa'yo. That choice is yours. The option, merong option, pipiliin mo to. Ang Diyos ay nagbibigay ng option, pero ipapakita niya rin sa'yo kung ano yung mangyayari sa pipiliin mong options. Pero ang kadalasan at nakakalungkot sa karamihan sa atin, minsan dumarating sa ating buhay, na mas pinipili natin yung option na kung saan dun alam natin na mapapahamak tayo. Kaya nga po, this will happen. No? If you choose this, it will happen to you. Na yung first story of man, pinili nila na kainin yung fruit na ipinagbabawal ng Diyos. Kaya ang tao ay nahulog sa kasalanan. Lahat mayroong pagpili. Punta ka sa restaurant, pipili ka ng gusto mo. Kukuha ka ng menu, ito gusto ko, yan gusto ko. Pero minsan, no, pag marami kayo magkakasama, yung desisyon ng isa, desisyon na rin ng lahat. Ano? Saan tayo gagala ngayon? Ikaw, kung saan gusto mo. Maganda data dun sa sa MOA. MOA? Sige. Punta tayo sa MOA. Ay, lahat, ikaw, okay ka sa MOA? Sige, okay. Ikaw, okay sa MOA? Sige, okay. Okay, desisyon ng isa ay nagiging desisyon ng lahat. Pero praise God, yung mga taong mapapalad is pinili ngayon na bumalik ng Sunday afternoon. The decision is yours. Hindi kay pastor ang desisyon na meron ka, binibigyan ka lang ng option ng Word of God that ito yung magandang piliin. Pero ang desisyon ay nasa iyo pa rin. No? Kaya salamat po sa Panginoon. Bakit yan ang course mo? Kasi pinili mo yan. Bakit ganyan ang kulay ng sasakyan mo? Kasi pinili mo yan. Bakit ganyan ang kulay ng cellphone mo? Kasi pinili mo yan. Bakit ganyan ang casing ng cellphone mo? Kasi pinili mo yan. Lahat pinili mo. Bakit ganyan style ng buhok mo? Pinili mo yan eh. Bakit ganyan, ba't nakapalda ka? Lalaki ka? Pinili mo yan. No? Brethren, what we have today is the product of our decision. Kung bakit ka nandito ngayon is produkto ng iyong desisyon. Pero I'm telling you mga kapatid, kaya ka nandito sa simbahan, hindi dahil nagkamali ka ng desisyon. Sa mga bisita po namin dito sa church, kaya ka nandito sa church, minsan iniisip mo, naku, baka pagalitan na ako, baka ako'y gawihin na. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ito yung maling desisyon na napili mo. No? What we have today, what we are today, most of it are all product of our decision. We have the rights to choose kung ano yung gusto natin. We have freedom, but every decision we made, may caution ang Diyos. Merong paalala ang Diyos sa bawat desisyon na ating gagawin. Panginoon, gusto ko pong sanang gawin ito. Pero, pwede mong, okay lang. Sige. Pero ito yung mangyayari sa'yo. No? Kaya po, our decision defines our future.
And our future is a product of our decision. We have to choose tonight kung saan po tayong path tutungo. No? Kung bakit ang Kristiyano ay hirap magdesisyon kasi gusto niyang desisyon dalawa. Isang bagay kung bakit ang tao ay nahihirapan magdesisyon dahil gusto niyang piliin to at the same time gusto niya ring piliin ito. Kaya nga po, di ba merong awitin? Sana daw dalawa yung puso niya. At di na daw dapat siya malilito. No? Sana. Sana lang. Huwag natin tuloy. Kaya nga po, in the church, tinuturuan tayo that our decision is not governed by our feelings. It must be governed by the conviction of the Holy Spirit because the Proverbs chapter 14 verse 12 says, there is a way that seemeth right unto men, but the end thereof are the ways of death. Merong mga desisyon o merong mga kaparaanan na tila ay parang tama sa palagay ng tao. Pero ang ending niyan are the ways of death. Hindi natin sinasabi na bawal ang feelings. Mahirap man kausap mo, walang kapiling-piling, di ba? Pag nagsalita, walang feeling. Kamusta ka na? Ayos lang. Masaya ka ba? Nagsisiyahan lahat? No? Happy New Year. Happy New Year din. No? Hindi natin pinagbabawal ang feelings because God created it. Kaya ka umiiyak. Kaya ka tumatawa. Kasi nga meron kang feelings. Kapag wala kang feelings, abnormal ka. Pag wala kang feelings, kaya ka may kakayahan ma-excite kasi may feelings ka eh. Excited ka kasi may feelings ka. Di ba? Ang hirap naman talaga na walang feelings ang tao. Kasi para kang robot lang. No? Kaya ka naiiyak, kaya ka na-excite, kaya ka napapagod, kaya ka nagagalit, kaya sumasama loob mo. Kasi meron kang feelings. But your feelings is not created to make your own decision. Ang feelings na yan ay hindi ginawa ng Diyos para yan ang mag-decide sa ating buhay. Bakit? A heart, sabi sa Jeremiah, a heart is deceitful above all things and who can know it? Yung sarili nating puso, mapandaya yan. Kaya wag mong pagkatiwalaan yung puso mo. Amen? Kasi pag pinagkatiwalaan natin yung ating puso, mahirap. No? Kaya nga, ang hirap kapag feelings ang ating ginawa sa ating decision making. Ang hirap pag yung boss mo ay nakabase lagi sa feelings ng kanyang decision. Wala ako sa mood ngayon. Wala kayong 13-month pay. Wala ako sa mood ngayon. Wala kayong sahod. Yan, pag feelings ang pinagana, wala talaga kayong sahod. Wala kayong 13-month pay. Kapag sa school, yung teacher nyo ay wala sa mood. Pasok sa school nyo, wala sa mood. Lahat kayo ngayong grading na to, bagsak. No? Kaya nga, hindi laging feelings ang ginagawa nating decision. No? Hindi feelings, kundi wisdom from the Lord. At ang wisdom ay hinihingi yan sa Diyos. In James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Even nga kung saan ka nakaupo ngayon, ikaw ang nag-decide. Dito ko gusto umupo, ayoko sa harap. Dito ko gusto umupo, ayoko din naman sa likod. Because tayo din ang nag-decide. Tayo nag-decide kung ano yung gusto nating anong gusto nating lip tint. Anong brand ng lip tint gusto ko? Anong brand ng toothpaste yung gusto ko? No? Kaya nga po, if you are the smartest person, kapag ikaw talaga yung smartest person, sabi nga ng kasabihan, if you are the smartest person in the room, you have to find someone wiser than you. Because it is wisdom. Kaya nga, you have to choose. The reality is, ito po yung katotohanan, mukhang mali ang tamang desisyon. Di ba? Minsan yung tamang desisyon mukhang mali. Parang mali yata ito. Bakit? It's based on your
emotions. Feeling ko mali. Feeling ko mali. Feeling ko hindi tama yung aking desisyon. No? And how do you know kung ang ating desisyon ay nagiging tama as long as it is aligned to the Word of God? No? At hindi tumatalikod sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kapag ang decision, once na tumalikod na sa salita ng Diyos, mali na yung desisyon na yan. Mali na ang desisyon na yan. Kaya nga, God's Word is important. Counsel is important. Kaya nga, there is pastor na nagka-counsel sa atin para tulungan tayo sa decision making. But the choice is yours. Ang pagdidesisyon ay nasa iyo pa rin. Kaya nga po, number 1, we have to make a decision if I will choose revival or I will choose rebellion. Revival or rebellion. Revival comes when we turn back to God with all our heart. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, the Bible says, "If my people which are called by my name and humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and will heal their land." Ano sabi ng Bible? If my people which are called by my name. God is still giving you the freedom to choose. If. Pag sinabi ng Diyos na if, meron ka pa ring option. Meron ka pa ring option na sumunod sa Diyos at meron ka pa ring option na hindi sumunod sa Diyos. At anong mangyayari kapag ikaw ay sumunod sa Diyos? If my people which are called by my name and humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Revival comes when we turn back to God with all our heart. Kaya nga, madaling sabihin, andito ka every Sunday, madaling sabihin, andito ka every Wednesday, madaling sabihin, you go soul winning, madaling sabihin na you are holding your Bible, but the really question is, gaya ng preaching last Wednesday, gaano ka kalapit sa Diyos? Tayo ba ay kumakausap pa rin sa Diyos? Kaya nga po, revival comes when we turn back to God with our heart, and rebellion begins when we disobey His voice and to go our own way. Ang revival, yan ay pagbabalik loob sa Diyos, but rebellion begins when we disobey His words and turn in our own way. Kasi mas gusto ng tao, mas gusto ng Kristiyano kung saan siya convenient. Kaya nga pipiliin niya, pag nag-option sa kanya, saan ba dyan mas convenient? Saan ba mas convenient na daan? Saan ba may shortcut? Saan ba mas maluwag? Lahat gusto niya convenient. Saan ba aircon? Saan ba hindi aircon? Gusto niya convenient. Kaya nga po, rebellion begins when we disobeyed His voice and to go our own way. Convenience is not always mean that you are in the will of God. Sometimes if you are inconvenience, you are not in the will of God. Because in your convenient way, when you are not when you are in your comfort zone, you will not grow. Amen? Ano pong sabi ng Jeremiah chapter 6 verse 16? Jeremiah chapter 6 verse 16. Ano sabi ng Bible? Thus saith the Lord. Sino pa nagsasalita? The Lord. Stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Where is the good way? And walk therein. Sabi ng Panginoon sa kanila, ang payo ng Panginoon sa kanila, kayo ay tumindig sa mga daan na yan. At tignan nyo ang mga lumang daan, kung saan ang mabuting daan, at dun kayo lumakad. At magkakaroon kayo ng kapahingahan sa inyong mga
kaluluwa. Ano sabi po nila? But they said, we will not walk therein. Sabi ng Panginoon, ito dapat yung path na inyong tunguhin. Ito dapat yung path na inyong suyurin. Pero ano pong sabi nila? But they said, we will not walk therein. Also, I set watchmen over you saying, hearken to the sound of the trumpet. Alam niyo po, ang Panginoon minsan hindi tumitigil hanggat hindi natin pinipili yung gusto ng Diyos para sa atin. Patuloy niya sinasabi, dapat dito ka, dapat dito ka. Ayoko po, Panginoon, dapat dito ka. Pero anong sabi ng verse 17? But they said, we will not hearken. Grabe, katigas ng puso ng mga tao na ito. Ano sabi nilang una? We will not walk therein. We will not hearken. Grabe, ang rebellious nila sa Panginoon. Na paulit-ulit nang kinoconvince ng Panginoon, paulit-ulit nang kinoconvict ng Panginoon, hindi yan ang path na gusto ko para sa iyo. Ito yung gusto ko para sa iyo. At ang patuloy na sinasabi ng isang Kristiyano, we will not go therein. I will not hearken thee. Kahit hindi mo sabihin literal yan sa Panginoon, pero pag ginagawa mo yan, ang dating sa Diyos niyan, ganyan. Ang dating sa Diyos, ganyan. Isipin mo, merong isang anak na sabi, dito ka. At sinagot niya, ayoko dyan. Dito ka. Ayoko dyan. No? Therefore, hear ye nations, all the congregation, what is among them. Alam niyo po, God is always giving a second chance. Pero minsan sa second chance, ito na, verse number 21 and 23. Therefore, thus saith the Lord, behold, I will lay stumbling blocks before these people. Inuubos mo na yung grace period ng Diyos. First, sabi ng Panginoon, lumakad na kayo. No, Lord. Pangalawa, lumakad na kayo dito sa way na ito. No, Lord. But nakakalungkot, thus saith the Lord, behold, I will lay stumbling blocks before these people, and the fathers and the sons together shall fall upon them. Isipin nyo, yes, God is mercy, God is love, but God is God of judgment. Eh, ang Diyos naman ay mahabagin. Ang Diyos naman ay maawain. Sige, dito muna tayo. Hayaan mo muna yung gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos, nandyan lang naman yan. Ito, minsan lang ito. Pero, pag sa pangalawang beses, sabi niya, therefore thus saith the Lord, behold, I will lay stumbling blocks before these people, and the fathers and the sons together shall fall upon them. Isipin nyo, this verse, hindi nakausap ng Diyos yung mga tao na yon. Iba na yung kausap ng Diyos. At sabi ng Panginoon, on them. Ano pong sabi ng Bible? Ito yung pinakamasakit. The neighbor and his friend shall perish. Because sa decision nila, sa decision na ayaw nilang sumunod sa Diyos, ayaw nilang sumunod sa gustong kalooban ng Diyos, nandamay pa sila ng iba. Minsan sa decision mo, di ba gusto mo may sisimpatya sa'yo? Gusto mo may kakampi sa'yo sa decision mo. Para ano? Para lalo lumakas yung loob mo sa desisyon na gusto mong gawin. Pero, ipapahamak mo pa yung iyong neighbor, yung mga malalapit sa'yo, ipapahangamat mo pa yung iyong mga kaibigan. Ito, nakakatakot. Thus saith the Lord, behold, a people cometh from the north country, and great nation shall be raised from sides of the earth. They shall lay hold on how and spear. They are cruel and have no mercy. God is a God of mercy. Pero ang Diyos, pag nasagad na natin siya, ano sabi niya? They are cruel and have no mercy. Ito pa nakakalungkot, mga kapatid. If we are rebellion Christian, if we are rebellion child of God, their voice roareth like the sea. Sumisigaw sila, Panginoon, Panginoon, saying, peace, peace.
Sabi nila, peace, Lord. I need peace. Gulo na, Panginoon. Dahil ano sabi nilang una? No, Lord, hindi ako pupunta dyan. Ayoko, Panginoon. Hindi kita papakinggan. Pero darating sa kanila ang calamity. Pero sabi nila, pag dumating na yung calamity, yung kanilang mga sigaw ay parang alon na malakas. At ang kanilang sinisimpatya, kapayapaan, kapayapaan. Pero anong sabi? Peace, peace when there is no peace. No? Ito pa. Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they were not all ashamed, neither could they blush. Therefore they shall fall among them that fall. At the time that I visit them, they shall not be cast down. Saith the Lord. No? God is merciful, but rebellions always carries consequences. In Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Isaiah chapter 1 verse 19 to 20, the Bible says, if we be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall not devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Kaya nga, we have to choose. The choice is yours. Kung gusto mong ma-revive, the choice is yours. Kahit ano pang mensahe, kahit sino pang speaker ang tumayo dito, kahit speaker pa from America, speaker from Chinese, speaker from Spanish, sino pang tumayo dito, ang choice pa rin ay nasa iyo. Kung ikaw gusto mo ma-revive o gusto mo mag-rebel. Ano po ang example? Jonah reigned in rebellion from God's call. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Nineveh, pero siya ay pumunta sa Tarshish. Rebellion. Pero si Joshua, ano sabi po niya in Joshua chapter 24 verse 15? Ano po sabi ni Joshua? Joshua chapter 24 verse 15. And it seemed evil unto you to serve the Lord. Sabi niya, choose you this day whom ye will serve. Whether gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites. Nagbigay na naman ng option si Joshua, choose you this day whom ye will serve. Sino ba ang inyong paglilingkuran? Yung gods ba of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell? Every question, there is a decision. Every question you need to decide. And the choice is yours. But the choice of Joshua, sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sapagkat saganang sa akin at sa aking pamilya, kami maglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya nga ito yung pinaka magandang desisyon ng isang tatay sa kanyang pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. So the father is the leader, siya ang mangunguna. As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua is the successor of Moses. Joshua chose to serve the Lord. As he chose to serve the Lord, his family is with him. Kaya nga po, we have to choose tonight if you will get revived or you will rebel against the Word of God. It is not the preacher, it is always the Word of God. Kahit sinong tumayo dito, as long as he holds the Word of God, it is God, it is not the preacher itself. Number 2, we have to choose. The choice is yours, revival or rebellion, or number 2, restoration or ruin. Restoration means gusto mo bang mapaayos o gusto mo lalong gumulo? Restoration comes
when sin is confessed to God. Proverbs chapter 28 verse 13. Ano pong sabi ng Bible in Proverbs chapter 28? Verse number 13. Ang sabi po ng Bible, He that covereth sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Restoration comes when sin is confessed and not concealed, and ruin follows when pride refuses correction. Proverbs chapter 16 verse 18. Ano po sabi ng Bible? Pride goeth before destruction. Kapag ang isang Kristiyano, kapag tayong mga Kristiyano ay pananatiliin pa natin yung pride sa ating puso, shall have destruction. Magkakaroon ng destruction. And God restores the contrite heart that cries for mercy. Remember David? Ano sabi ni David sa Book of Psalms? And David encouraged himself. No one encouraged David but himself. David encouraged himself. God restores. Sabi ng Psalm chapter 34, verse 18. The Bible says, the Lord is nigh unto them that are of broken heart, and saveth us be of a contrite spirit. Psalms chapter 51 verse number 12. Ano po sabi ni David dito po sa Word of God? Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. So yung joy, yan po ay nare-restore. At wag nating hayaan na yung joy na meron tayo ay sirain ng sanlibutan, sirain ng mga material na bagay. Ang joy mo sa pananambahan, ang joy mo sa paglilingkod sa Diyos ay unti-unting namamatay. Pero yan ay nare-restore. Why? Hindi tayo mag-pray sa Panginoon, Lord, restore unto me the joy of my salvation. And God will give restoration. Pero tingnan niyo po, bagamat si David ay nahulog sa kasalanan, siya ay nag-pray ng restoration and God gave him a restoration. Pero si Lot, he chose to dwell in Sodom and Gomorrah. At siya ay nagkaroon ng ruin. Lalo siyang nawasak. Dalawang pwedeng piliin ng tao, restoration or ruin. Minsan, pwede tayong i-break ng kung sino. Pwede tayong i-break ng kung ano. But God is God of restoration. But the choice is yours if you want restoration or if you want a ruined life. The choice is yours. Number 3. The choice is yours. Whether you choose reward or you choose rejection. In Jeremiah chapter 3 verse 22. Jeremiah chapter 3 verse 22. Sabi po ng Bible, return ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto flee, for thou art the Lord, our God. Kaya nga po, ang pagiging backslidden Christian starts in the heart. According to Proverbs, the backslidden in heart. Ano sabi ng Panginoon sa mga nag-backslide na gustong bumalik? Pag ikaw ay bumalik, sabi ng Bible, return ye backsliding children,
and I will heal your backsliding. Kaya nga, mauuna muna yung pagbalik bago yung healing. Kasi minsan inaantay natin yung healing bago bumalik. Panginoon, magpapalipas muna akong panahon para ako'y muna ibabalik. Magpapalamig muna ako, magpapahil muna ako sa iyo, Panginoon, bago ako bumalik. Bago bumalik yung fire ko, Panginoon, gusto ko heal muna ako, gusto ko condition muna ako sa aking sarili, Panginoon. Parang tama. Pero sabi ng Bible, return before healing. If you want healing, return first. Kaya ang isang tao ay hindi mahil-hil, hindi magamot-gamot sa kanyang sakit. Dahil sabi niya, papalipas muna ako bago ako bumalik sa pagkainit. Kaya nga, the Bible is talking to us. Make it personal. Return ye backsliding children. And what is the promise of God? When we return, and I will heal your backslidings. So choose to return before you choose to be healed. Maling mindset, yung gusto ko muna kasi yung maayos yung condition ko. Para maayos yung aking spirito. Para maayos yung aking pakikitungo. Kasi pag hindi maayos yung aking spirito, pag hindi ako heal, hindi pa ako makabalik. Pero, return ye. Return before healing. The backslider who refuses shall be rejected. In Proverbs chapter 14, verse 14, the Bible says, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Nung napansin natin, the backslider in heart was filled. Okay lang man di magsimba as long as ikaw nagbabasa ng Bible. Nakakarinig na kayo ng mga ganyang mga statement. Bakit ka pa magsisimba? Bakit ka pa mag-e-effort na mag-church kung meron naman Biblia dyan? O kung meron ka ng personal relationship to God? And alam nyo, di ba? Merong mga ganyang mga pananaw na para ba namang tama? Ay, oo nga, no? Well, pwede naman ako mag-pray sa bahay. Pwede naman akong manalangin ng personal ng taimtim sa Panginoon. At di na ako magsisimba. Actually, pag nagsimba ka, maraming tao dyan. Mga makasalanan, masakol pa ugali kaysa sa atin. Diba, naririnig mo yan sa iba, lalo na sa mga unbeliever friends mo. Alam mo, Brad, ba't di ako nagsisimba? Kasi lasing na yun. Kasi alam mo yung mga tao sa church, may sungay din. Pero alam nyo, yung mga taong nasa simbahan, sila yung mga taong humble, na inaamin nila sa kanilang sarili that they need the Word of God. Kaya nga sila nasa church eh. Kaya nga gusto nila magsimba. Bakit? Meron silang gustong gamutin. I don't question kung marami ka nakita sa church na, kasi the church is like an hospital. Bakit ka questionin mo yung hospital? Ano ba ito? Hospital na to, ang dami may sakit. Lipat ako sa kabilang hospital, wala man ang sakit. Makakakita ka ba na hospital na walang sakit? Kaya nga nagpa-hospital kasi may sakit. The same as the church. Anong gumagamot sa spiritual na sakit? The Word of God. Kaya kahit isang tao makasalanan, kahit tayo, lahat tayo makasalanan, lahat tayo dito mga kapatid, meron kang makikita na hindi maganda. Lahat tayo. Lahat. Sino ba dito? Sabi ng Panginoon, di ba? Nangangalunya yan, makasalanan yan. Pero sabi ng Panginoon, teka lang, nausap niya yung mga tao. Sino sa inyo hindi nagkakasala? Siya unang bumato dito. Ano nangyari? Nag-aalisan. Bakit? Lahat sila makasalanan. Kaya nga, the church is like hospital. Huwag mong questionin na daming sa church, daming mga makasalanan sa church. Hindi naman kami talagang perfect. Kaya nga hawak namin yung Bible, hindi dahil sinasabi namin, we are perfect. Kaya namin hawak yung Bible, sinasabi namin, we are sinners and we need it. Sino yung mga taong mayayabang? Yung ayaw hawakan yan. Sabi nila, kahit di ka na mag-church, okay lang yan. May sarili naman akong
Di ba? Kami naman, di naman kami nag-church. Okay naman kami. But you will lose your reward in heaven. Kaya nga, it's either you choose reward or you choose rejection. Kaya nga, continue pa rin. Kasi sabi ng Panginoon in Hebrews chapter 10 verse 25, ano pong sabi ng Panginoon? Not forsaking the assembling of ourselves. Even sa church ni Apostol Pablo, marami siyang nire-rebuke. Bakit? Ang tao ay makasalanan. Hindi nangangahulugan yan, iligtas na. Hindi na nagkasala yan. No? Kaya nga like the prodigal son. Tingnan niyo po. Thank you po. Nakita niyo po yung prodigal son. The prodigal son nag-backslide. Pero pinili niyang bumalik. Pero nung siya'y bumalik, anong ginawa ng kanyang tatay? Sabi ng kanyang tatay, bigay niyo yung pinakamagandang damit sa kanya. Magkatay kayo, kakainin natin. Ganon yung saya ng isang ama sa kanyang nanumbalik na anak. Ganon ang ligaya ng ama pag ikaw ay nanumbalik. The same as God, kapag binalik mo yung init mo sa Diyos, una muna, ang kailangan ibalik, yung personal walk sa Panginoon. Yung prayer life, yan ang unang ibabalik. The more closer to God, unti-unting babalik ang init. Kaya nga po, God, sabi sa Luke 15:18, di na po natin bubuksan, He was restored with robe, ano pa po, with ring. 3 R, robe, ring, and rejoicing. Pero tingnan niyo po, sino yung umalis sa Panginoon? Si Demas. Sino si Demas? Siya yung kasakasama ni Paul. Nagso-soul winning sila ni Paul. O, Demas, wala pang trucks nun eh. Bigay ka nga ng trucks eh. Wala pa naman trucks doon. Example lang sa panahon natin ngayon. Halimbawa, pangalan ni Blake Dimas. O Blake, siya laging kasakasama ni Apostol Pablo. Pero dumating yung time na pinili ni Dimas ang pagbabackslide. 1 Timothy chapter 4 verse 10. Ang sabi po ng Bible, for therefore, tama po ba? 2 Timothy chapter 4 verse 10. The Bible says, for Demas hath forsaken me. Grabe to si Demas. Kasakasama ko lagi ito. Pero kinalimutan niya na ako. And having loved this present world and departed unto the Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Pero salamat na lang, andyan si Luke. Only Luke is with me. Take the mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Kaya nga, si prodigal son, nawala, pero nanumbalik. Pero si Demas, natuluyan ng nagdemas. Ano ibig sabihin ng demas? Demasyado. Kaya nga, don't lose our reward. Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3 verse 23. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Verse number 24, the Bible says, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. If we serve the Lord, you will inherit rewards. Kaya nga po, ang soul winning is not only sa mga nakikita po natin dito sa harap. Soul winning is for everybody. Everywhere you can win souls. In your school, you can win souls. In your workplace, you can win souls. In your business, you can win souls. In your room, you can win souls. Everywhere has an opportunity and has privilege and also has responsibility to do. But the choice is yours. Kung gagawin ba natin yan? Matthew chapter 6 verse number 1. Daming verse ah.
Matthew chapter 6 verse number 1, take heed that ye do not alms before men. Ito po yung sabi ng Bible, mag-ingat kayo na ang inyong mga ginagawa ay dapat hindi dahil sa tao. You are serving God not because for the praise of others, for the praise of men. Bakit? Kaya nga sabi kanina sa Colossians, do it, whatsoever you do all for the glory of God. Kasi sabi ng Matthew chapter 6 verse 1, take heed that ye do not alms before men to be seen of them. Gagawin ko to para makita ni pastor na ganito yung ginagawa ko. Gagawin ko to para makita nila na ganito yung ginagawa ko para ako yung ma-lift up. Pero sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo pag naging ganyan. Bakit? Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. Kaya sasabihin mo, Lord, nag-serve naman ako sa iyo, Lord. Pero yung intention ng puso mo is para ikaw yung maitaas. No, kaya nga po, the choice is yours. It is either you will choose reward or you will choose rejection. Hindi na po natin bubuksan sa Matthew chapter 6. Ano sabi ng Panginoon sa mga taong matatapat sa Kanya? Well done, thou good and faithful servant. Number 4, repentance or resistance. Ikaw ba ay magre-repent? Ang ibig sabihin po ng repent, nandito ka at tutungo ka dito. Mula sa pagkalugmok, patungo mula sa kasiyahan. What is repentance? Repentance opens the door to God's mercy and forgiveness. Acts chapter 3 verse 19. The Bible says, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Kaya nga nasa atin yung desisyon if we repent or we resist. I will choose, Lord, to serve you. Kaya nga tonight, before we leave these four corners of this church, the choice is yours. Nasa iyo pa rin yung desisyon. Kung mananatili ka bang kontento sa buhay na yan, sa iyong relationship sa Panginoon, na called sa Panginoon, or either you will get converted. Ano po ang repentance? Opens the door to God's mercy, but resistance hardens the heart and leads destruction. Maraming beses na pinagmatigas natin ang ating puso sa mga sinasabi ng Diyos. Guys, sinabi kanina, sabi ng Panginoon, dito kayo lumakad, I will not hearken thee, Lord. Hindi ako dyan, ayoko dyan, Panginoon. Dito ka, pangalawang paalala, ayoko, Panginoon, ayoko talaga. Kaya nga po, do not resist. Huwag tayong mag-resist sa gusto ng plano ng Diyos. Kaya nga po sabi ng Bible, di ba sa Proverbs, yung wisdom nagka-cry. Therefore, the wisdom crieth with a loud voice. Pero hindi pinakinggan. Pero ano sabi ng Bible? I will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Ito mahirap. Nasa calamity ka, pero hindi mo pinakinggan ang Diyos. Laugh at your calamity. Kaya nga, praise God, bagamat si Jonah ay pinili niya yung Tarshish, binalik pa rin siya ng Diyos sa Nineveh. At yung Nineveh, ano po nangyari? Ninevites heard Jonah's preaching and they believed God and turned from their evil ways. Yan po ay matatagpuan sa Jonah chapter 3 verse 5. Hindi na po natin yan bubuksan for the sake of our time. Their repentance spared them from judgment. Pero tingnan nyo po, si Pharaoh. Kita si Pharaoh, nakailang remind sa kanya ang Panginoon.
Pharaoh hardened his heart again and again. His resistance led to his ruin in the Red Sea. No? Kaya nga po, gaya ng preaching last Wednesday, harden not your heart when you hear the voice of the Lord. Is it not tonight? It's not the voice of Joshua, Caleb, Varona. Kalimutan nyo na yung pangalan ko, kalimutan nyo na yung mukha ko, kalimutan nyo na ang lahat sa akin. Pasok pa rin yung wag lamang. Kalimutan nyo na kung sino yung tumayo. At ang maalala lang yung word of God. Repentance or resistance. God gives us a space or span to repent. Kaya nasa atin pa rin po ang pagpili. Kaya nga in Deuteronomy chapter 11 verse 26, malapit na po tayo matapos. Deuteronomy chapter 11 verse number 26, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Every decision, meron kang pagpili. Di mo pwedeng piliin ang dalawa. Behold, I set you this day a blessing and a curse. Ano sabi po ni Moses? A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go after gods which I have not known. Kaya nga, the choice is yours. Hindi namin kontrolado yung pagpili ng bawat isa. Nasa iyo pa rin yan. It's either you choose revival tonight, or you will choose rebellion. You will choose restoration, or you will choose ruin. You will choose reward, or you will choose rejection. You will choose repentance, or you will choose to resist. The choice is yours. Choose only one. God hates lukewarmness. Ano po yung lukewarm? Hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. Ano sabi sa Revelation sa mga taong lukewarm? I will spew thee out of thy mouth. Isa sa masakit na bagay na gagawin ng Diyos, yung bang idudura sa bibig ng Diyos. I will spew. Ayaw ng Diyos ng lukewarm. Kaya nga po, thank God, merong word of God. It's either you choose to, wala na pong explanation on number 5. It's either you choose you response tonight. Response if you are going to kneel down and pray to God, Lord, I want revival. Lord, I want restoration. Lord, I want reward. Lord, I want to repent. The choice is yours if you respond or you continue to refuse the word of God. Baka ito na yung last day. Baka next time. Baka next month. Baka bukas. Rapture time na. Hindi ka pa na-revive, hindi ka pa na-restore, hindi mo pa nakuha yung reward, hindi pa tayo nag-repent. Kaya tonight, just made a decision. If you will choose to respond to that message, or you will continue to refuse the message until the trumpet will sound. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, O God, for this message. Lord, I pray ng bawat isa po sa amin, piliin po namin to get revived and rebel. Piliin namin to restore and ruin. Reward and not rejection, O God. Repentance and not resistance on your word. And this message, it's either we will respond to your message or we will still continue to refuse those message until you come. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng papuri ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Life is full of choices. Life is a matter of choice. You want success. You want revive. Choose. It is your choice. Maliwanag po ang mensahe. Nasa atin na po ang pagpili. Narinig mo na ang mensahe ng salita ng Diyos. If you hear my voice, harden not your heart in the provocation. Kung kailangan natin ng revival, don't rebel against God. No? Revival has a fruit of mercy, leads to mercy. But rebellion leads to a curse. So, ngayong gabi, nais mong revival habang tinututog ay panyaya, sige po, mayroong dalawang pagpilian mo ngayon. You want restoration? You want healing? If you don't want to restore, your life will become ruined. Kaya your decision, yan po ang magsisira sa buhay natin. Sige po,